na sana si Marcoleta. Sayang mga kababayan. Kung kinumpirma lang sana ni Curly Discaya na nakatransaksyon niya o nakita niya o nakausap niya yung dalawang babaeng tumistigo kanina laban po dito kay Romualdez, pagkakataon na sana ni Remulla na i-connect mga kababayan si PBBM. Yun yung sabi ng mga DDZ pagkakataon na sana ni Remulla, ni Marcoleta pala, sorry, ni Marcoleta na i-connect mga kababayan ang presidente kay Romualdez. Kaso ang problema, sumablay etong si Curly Discaya. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Alam nyo, sino yung mga ano dyan? Sino yung mga nag-expect ng mas malaki mga kababayan na pasabog kanina? Ngayong araw, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ako, sa totoo lang, naghangad talaga ako or nag-expect talaga ako ng mas malaking pasabog. Kaso ang problema mga kababayan, wala eh. Medyo boring yung talakayan kanina. Para sa akin in my personal opinion, kasi unang-una mga kababayan, doon lang nag-highlight yung usapin sa magpapatotoo sana ng pagbili ng property ni Romualdez sa Makati mga kababayan. Kaso ang problema, mukhang naging hearsay lang. Mukhang naging kwentong barbero lang. Bakit natin nasabi? Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Senator Rizon Tiveros, segue lang tayo ng konti. Anyway, pwede naman balikan tong issue, including the Cabral files later. But para lang ma-dispose na natin yung dalawang bagong witnesses, nakapag-administer na ba ito? Hindi pa. Kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Ayan. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ako personally, alam niyo naman na kinikriticize natin dito si Martin Romualdez. Pero kapag ganito kasi mga kababayan, kababaw at kahilaw yung tawag dito, yung testimonya laban po kay Romualdez para lamang makaladkad sa issue, medyo mga kababayan medyo hilaw tayo dyan. Hindi ako personally, kita nyo naman, binabatikos natin dito sa ating channel si Romualdez, pero pagka ganito naman yung pamamaraan mga kababayan at medyo hilaw, negative tayo dyan. Akala ko nga kanina mga kababayan, papaldo na si Marcoleta Diba nagtanong si Marcoleta dito po sa dalawang posibleng witnesses na yan. Kaso ang problema nga mga kababayan, mismong si Curly Discaya na nga ang tumanggi na nakausap niya, nakaharap niya, eto pong dalawang yan. Ano po yung dalawang testigo na yan? Anyway, tuloy pa natin. Down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant. Pero in fairness mga kababayan do sa do sa dalawang witness na babae, tingin ko naman totoo naman yung sinasabi nila. Kasi kung pagbabasihan nyo, nagbase lang kasi sila dun sa mismong na-experience nila nung nakaharap nila etong si Curly Discaya. Kaya lang kasi mga kababayan sa totoo lumabnaw yung statement nitong dalawang witness kasi nga tumanggi. Ito pong si Curly Discaya. Alam nyo ba mga kababayan sa totoo lang, kung kinumpirma sana ni Curly Discaya yon, talagang lalabas na sabit etong si Romualdez mga kababayan. Lalabas talaga na sabit etong si former House Speaker Martin Romualdez. At pabor na pabor dapat kay Rodante Marcoleta yon. Kaso nga lang ang problema, nung nagtanong itong si Marcoleta bago matapos yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, wala na, naitanggi na ni Curly Discaya yung na nakaharap niya sa Forbes Park Makati, ito pong dalawang babae na ito. Anyway, tuloy pa natin. Doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor.
And then during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. To that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. Wait lang, sagutin lang natin yung comment ng isang netizen kay Ma'am Maria Cristina Paulino. Bakit daw si Bong Revilla lang yung nalabasan ng arrest warrant? Pagkakaalam ko si Bong Revilla at yung 6 na opisyales ng DPWH. Alam niyo mga kababayan, hindi naman kasi sabay-sabay yung paglalabas ng desisyon ng hukuman. By kaso po yan. Hindi naman kasi magkakasama sa kaso si Bong Revilla, Joel Villanueva at ito pong si Jinggoy Estrada. Kaya hindi po magsasabay-sabay na malabsa ng arrest warrant yung mga yan. By ano yan mga kababayan? By cases yan. Siguro sa mga susunod na araw, baka sunod-sunod na yung mga senator at congressman na sangkot. And then sinisi po kami ng boss namin for us Yan. to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo, and he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carly Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Yan. Sabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. Na. During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na Yung kinikwento nila dito mga kababayan, personal na experience po nila nung nakaharap nila itong si Carly Discaya. At ayon po sa kanilang personal na experience mga kababayan, may sinabi daw itong si Carly Discaya na si Martin Romualdez yung nakabili ng bahay. sinabihan pa na tulungan At siya yung contractor nun. kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Discaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig,
Kung makikita nyo personal, si Carla Diskaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa Siguro mga kababayan, 'di ba naandyan dyan si Rodante Marcoleta. Siguro nung tumayo na yung dalawang babae, nakaganoon siguro yung si Rodante Marcoleta. Talagang siguro yung ngiti nun mga kababayan baka hanggang dito na. Si Senator Rodante Marcoleta, siguro yung ngiti niya talagang abot tenga na. Kasi ang nasa isip niya siguro, putik may kukunik ko na to doon kay doon sa inilabas na AI na video ni Saldico na nagdala ng pera doon sa address na yon at doon dinala yung pera, doon itinambak yung pera. So ngayon, naandudo na mga kababayan kaso ang problema, yung imagination na yon ni Senator Rodante Marcoleta, ito kwento lang natin nasira. Bakit nasira? Dahil dito sa pagtanggi ni Curly Diskaya. Anyway, tuloy pa natin. balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you'll be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's not ako ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. Tama. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarind Street sa South Forbes. Yun lang naman It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them I don't know if I'm correct, Secretary. Saka mga kababayan, take note po ang sinabi po dito nung dalawang babae na nag-identify dito po kay Curly Diskaya na nagsabi daw na ang may-ari nung bahay mga kababayan ay si Martin Romualdez. Ang sinasabi po doon mga kababayan, yung sinabi. Ang sinasabi po ng dalawang babae, yung sinabi ni Curly Diskaya na sinabi niya na si Martin Romualdez yung may-ari nung bahay. Hindi sinasabi nung dalawang babae na bumili si Curly Diskaya ng bahay sa Makati mga kababayan. Para lamang po maliwanag Revida, kindly help me out or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na... hindi kasi sinabi mga kababayan na hindi kasi sinabi ng dalawang babae na bumili ng bahay etong si Curly Diskaya sa Forbes Park, Makati. Walang sinabing ganon. Yung dalawang witness. Ngayon, ang sinasabi naman ni Curly Diskaya, hindi daw siya mga kababayan bumibili ng bahay doon. Bumibili lamang daw po siya ng mga lote bahay dyan daw po sa Pasig kasi mura daw yung bahay at lote dyan. hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Doon pa lang mali na yung sagot. Hindi ko naman sasabing bumili ka Tama. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw.
ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Na Hindi nakaharap. sinabi ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa Forbes Park. Settled na yan. At isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung Ayan na, tingnan nyo mga kababayang maigi. Pagkakataon na dapat yun ni Curly Discaya kung pagkakataon na dapat ni Curly at ni Marcoleta yung kung tutuusin. Kung inamin ni Curly Discaya na siya yung contractor na nakausap dun sa South Forbes Park, Makati, nitong dalawang babae mga kababayan o kung sino mang tao yung nakausap niya doon. Pagkakataon na dapat niyang banggitin, patotohanan yon na talagang yung may-ari ng bahay ay walang iba kung hindi etong si Martin Romualdez. Kaso ang problema mga kababayan, pinasinungalingan niya at sinabi niya na hindi pa siya nakakapasok doon. So ibig sabihin yung mga kumakalat na haka-haka na si Martin Romualdez ay bumili ng bahay sa South Forbes Park sa may Tamarind Road, wala pong katotohanan. Kasi pinasinungalingan ni Curly Discaya. Kaya nga wala na rin basis yung mga tanong ni Marcoleta sa last part nung hearing about po dun sa mga sinasabi ni Saldico. Kasi nga, itinanggi na una pa lang ni Curly Discaya. Anyway, tuloy pa natin. yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi For that niyong matter, kwento. kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Ayan. Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. Tingnan nyo mga kababayan, si Senator Dante Marcoleta, nakahawak na ata mga kababayan doon sa ulo. Ayan tingnan nyo mga kababayan dito sa may baba nung logo nung logo natin yan. Dito, ito, yung iniikutan, nakahawak na doon sa ulo. Siguro iniisip mga kababayan, putik talaga itong si Curly Discaya. Dapat kinlay mo. Ito nyo mga kababayan, habang ini-interview yung dalawang witness na nag-confirm kay Curly Discaya na itinanggi ni Curly Discaya, nakahawak si Senator Dante Marcoleta dun sa ulo niya. But for the law firm, it's Grabe talaga. Ocampo Manalo Valdez Lim. Ocampo Manalo, Valdez Lim. Salamat po, Mr. Chair. Una, a point of information lang. Nabanggit po kasi kanina na dapat sana fina-flag na ng COA yung mga iniimbestiga ng aming komite na flood control projects, either na ghost or substandard. No, yung sinabi kanina ni Senator Kiko. So, yung point of information dyan ay, in fact, ang COA ay nakapag-flag na ng 4 na proyekto sa Bulacan amounting to a total of 330 million pesos. So baka habang dumadaan ang panahon mas marami pang mafa-flag ang COA. So Tama. yung mga unang mga tanong ko po, follow-up questions Mr. Chair sa DPWH. Kaugnay po na yung So ito, wala na to mga kababayan. Isa lamang po yung maliwanag dyan, hilaw, yung kaya naging hilaw itong sinabi ng dalawang witness mga kababayan, although experience nila yon, naranasan nila yon, may katotohanan yon mga kababayan dahil sinumpaan nila yung kanilang salaysay. Ang point kasi dito, itinanggi ni Curly Discaya. Kaya yung balak dapat ng mga DDSHET na talagang i-connect etong si Romualdez doon po sa pagbili ng bahay, i-connect si Presidente, nabigo sila. Kasi nga, si Curly Discaya, ang naging dahilan kung bakit nabigo, yung dapat sana ay magandang pagkakataon para kay Senator Dante Marcoleta na ma-connect yung sinabi ni Saldico na nagdadala siya ng pera o dinideliver yung pera doon sa Forbes Park, Makati, sa may Tamarind Road,
pagkakataon na dapat sana na ma-connect si Romualdez at si PBBM. Kaso ang problema, sinira lahat yon ni Curly Discaya. So ngayon, kung mapapansin nyo, medyo dismayado dyan, di umano, etong si Senator Dante Marcoleta. Kasi, di ba, nagtanong siya dito sa dalawang witness bago po umalis sa plenary, sa session hall kanina. At pilit niyang ipino-point out dun sa dalawang witness yung sinabi o inilabas na mga video ni Saldico. Kaso ang problema mga kababayan, kaya nabigo itong pagkukonek ni Senator Dante Marcoleta kasi una pa lang itinanggi na po ni Curly Discaya na nakapasok siya doon po sa may South Forbes Park, Makati. Mga kababayan, at hindi niya pa daw nakikita yung mga uri ng bahay doon. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.